nakawal na rin ang Manila yung libo sa buwan. So, dito iba na ang sisyon yung mga dami. So, kumbaga, kasi kung mga bata ito, walang direksyon. O sige, sabihin niyo sa akin, may direksyon ba kayo? Hindi kaya din namin naisip na lumipat ng mabilis kasi yung renta sa tagas, tumakasya taon-taon. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel. Magandang araw po sa lahat sa amandaho kayo ng mundo naroroon ngayon. At itong gagis na palibagong reaction time mga kalingap. At ayun nga, no, may mainit-init na namang mga issue dito sa kalingap. Pero bago natin simulan yan, mag-shoutout muna tayo sa ating founder Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Rab. At sa lahat po ng mga nasalanding pad, ambassador, deputy, mga kalingap scouters, mega love shoutout po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga OFW, yung mga nandiyan po sa Pilipinas, at syempre sa mga sponsor na walang sawang tumutulong po sa mga taong naghihirap saan man dako ng lugar po sa Pilipinas, at syempre sa mga kasamahan ko pong reactor, shoutout po sa lahat. At ayan nga guys, no, nakita nyo naman po sa unang video ko na talagang si Kuya Brooks ay nag-walk out dito sa kanyang mga anak na kinakausap siya about po sa paglipat nila Dan doon sa Manila mga kalingap, at yung kanyang manugang to be, no mga kalingap, na talagang may sinabi sa kay Jenny itong si Kuya Brooks, no, doon sa live. At ayun nga, sa harap-harapan ay talagang may sinabi po dito si Kuya Brooks mga kalingap. Pero ayun nga, bago natin ipagpatuloy ang ating reaction, panoorin po muna natin itong clip video na nakuha ko po kay Kalingap Hana. Ayan, sama-sama po nating panoorin ito. Sisyon saan? Hindi ba na ako nagkaluduhan ako? Narinig ko doon sa vlog nyo at ako panunod. O yun nga, ito si Kuya Brooks. Kayo ay babalik sa kung saan kayo pinanganak. Hindi hanggang ngayon. Kung Maynila. O ito na Maynila na. Ibig sabihin, final na ba ito? Decision na ay nasakin na iwanan ang dahil. Ganun ba yan? Nakapag-desisyon na. Maraming kaya ikaw ang una namin sinabihan. Si Kalingap Rab, nagsabi na ako, pero pupunta pa kami ni Hala doon para magpaalam ng pag-get yun. So ikaw na yung pinakauna siya, pero ikaw una magpaalam ng plano namin. So susubukan namin doon makipagsapalaran at panibagong chapter na magiging namin doon ang buhay. Pare-pareho naman namin magsisimula lahat doon. So, ayun na. Babalik na po kami ng Manila. Doon na po kami ulit. Sabi ko naman ni insan mo na maaari mo. Ito lang kayo sa dahil. Hindi naman kami aalis sa Kalingap. Mag-iiba lang kami ng lugar. Kasi gusto namin subukan din yung kung kaya naman na, hindi naman sa sarili kami. Parang kasi dito sa dahil parang medyo wala na rin kami content. Medyo may nakalit yung issue. Kaya ako sumubukan para mag-duwa pa kami. So, wala namang mawawala din sa pagsusubukan namin. Pwede namang dito tumira, naging siliti kayo ng direct, pero pwede namang lumayo para mag-charity. Pwede nagawa dito ba mo. So, Kaso, problema kasi dalawang renta sa Manila. Kaya yung isa sa mga dahilan kung bakit isip kami sa Manila kasi yung tao na namin isa dito sa Manila. kung yung naluti, kabahayan mo. So, dyan lang naman. Ako yung doon nila, tapos tatlo kwarto sa taas, sa kwarto sa baba. Sama-sama pa rin kayo lahat. Yo, di naman natin masabi. Sana ang magiging ako doon, plano. Kung kapayag ka. Hindi, kung kaya. Tama ang sinabi niya na 60-50. Ito yun. Nasama doon ko sa inyo, lalo na ikaw. Kasi yung decision mo, pabigla-bigla. Kaya gagawin ako kayo sa bilang lang. Baka yung katotohanan ko. Hindi naman sa ayaw namin dito. Siyempre, gusto namin magkakasama. Kaya nga nag-try kami dito, higit nito. Diba? Pero siyempre, bibigyan ko din kami ng tiwala at saka suporta kasi para sa atin din naman itong gagawin natin. Kaysa yung magkakasama tayo, wala naman tayo makain. Ito tatanungin kita. Ano na kayo sa Manila? Siyempre, kung bumili na pa yung gusto mo sa laptop, babalik ka to sa yung trabaho. Mag-asawa, ito naman, pinagpatabas, di ba? So, kung dito kayo, pagtsaga lang, sabi nga yung pinita mo raw, importante nga eh. Pero nasa, ano mo yung reactor. Kaya mo daw, yung potential dyan. Kaya, wala akong pakialam sa iyo dahil yung decision yung pag-galing na. Nakawal na rin ang Manila yung libo sa buwan. So, dito pa na ang decision yung ng mga dami. So, kumbaga, kasi yung mga bata ito, walang direksyon. O sige, pagin niyo sa akin, may direksyon ba kayo? Hindi kaya din namin naisip na lumipat ng mabilis kasi yung renta sa tagas, tumakasya taon-taon. So mga kalingap, sa hindi pa po nakasubscribe kay Kalingap Hana at hindi pa nakakilala, siya po yung kapatid ni Kalingap Dan, no? Dalawa lang po silang magkapatid. At ayun nga, syempre dalawa lang sila, lagi silang magkasama nung si Kalingap Dan na sa Dait, ayun sumunod po sila sa Dait dahil nandiyan na rin po si Kuya Brooks. Alam niyo naman siguro kung ano yung buhay, mayroon sila, no? Sila Kuya Brooks at
sila Kalingap Dan. At ayun nga mga Kalingap, credit po dito sa clip video na nakuha ko po kay Kalingap Hana. So ayan no, dahil nga sa nangyaring pag live ni Kuya Brox, ayun no, nagpaliwanag or nag-usap-usap po sila mga Kalingap at kinausap in person itong si Kuya Brox at ayun nga no, nag-walk out pa. Parang nalulungkot si Kuya Brox kasi nga siguro bilang isang ama no, akala niya ay doon sila sa dait talaga mamalagi na no, parang doon na sila maninirahan. Actually si Kalingap Dan, di ba, meron siyang lupa diyan sa dait no, malapit dun kila Kalingap Jomar ata mga Kalingap kung hindi ako nagkakamali. Kala ko nga dyan na rin sila magkakaroon ng bahay at dyan na rin sila maninirahan. Pero yun, nagkaroon sila ng usapan siguro mga Kalingap, hindi natin alam dahil nga may vlog si Jenny at doon nga nagsimula na naman yung mga issue about po yung mga nakaraang issue na nila ni Joy, no, yung Dan Joy na biglang grabe yung mga tawag dito basher ni Kalingap Dan dyan before. Pero sana, no, kung ano man yung napanood nyo dito sa vlog, ay may rason naman po mga Kalingap. At sana maunawaan po natin. At matagal na rin naman po, no, at nakamove on na rin po yung iba. So, ewan ko lang kung bakit ganyan yung mga basher na talagang binabalikan pa nila yung mga nakaraan na dapat ito, yung vlog na ito, ay maunawaan nila dahil nga inilabas ito para matahimik din siyempre yung si Jenny, no, yung kanilang samahan. At ayan nga, na pag-usapan nila yung about sa paglipat din nila doon sa Manila, no, yun talaga yung kinakatampo ni Kuya Brox. At ayun nga, sa harap-harapan ni Jenny ay talagang sinabi niya na yun nga mga Kalingap na ano ba sinabi dyan, narinig nyo naman po na talagang sinita niya po or sa harap-harapan mismo ni Jenny ang sinabi niya po ang ayaw niya dito mga Kalingap. So sana unawain po natin dahil problema po nila ng pamilya yan. So ang masama lang po dito, nag-live po si Kuya Brox at yung iba hindi po nauunawaan kung ano po yung gustong ipabatid ni Kuya Brox at hindi pa naman natin alam yung mga nangyayari. Kaya ayan po, nagpaliwanag na rin po si Kalingap Hana at kaharap na nga po si Kuya Brox. So masasabi ko lang kay Kuya Brox, no, malungkot man syempre kasi nga sabi ko hindi niya siguro akalain na maghihiwalay ulit sila. Sabagay, Pilipinas pa rin. Pilipinas pa rin naman Kuya Brox at uuwian ka nila dyan, lalo pag may mga sabi ka ni Kalingap Hana, pag may mga event po ang Kalingap, uuwi sila. At syempre si Jenny tiga Bicol, di ba? So uuwi sila dyan mga Kalingap. So ayun nga lang, nalulungkot si Kuya Brox siguro kasi nga akala niya doon na talaga sila sa dait, pero ayun, nag-desisyon ang mag-asawa na lilipat na lang muna ng Manila. Doon naman nila hahanapin kung ano ba yung magiging future nila doon, kung ano yung magiging buhay na haharapin nila doon sa Manila. Nag-aalala si Kuya Brox kasi nga, 'di ba, sa Manila mahirap ang buhay at lalo ngayon, no, crisis po sa Manila mga Kalingap, grabe yung mga bilihin, 'di ba? So siguro iniisip yan ni Kuya Brox, pero alam natin na makakaya nila Kalingap Dan at Jenny yan. Alam natin na may tawag dito, may pinagplanuhan nila yan kung ano yung talagang gusto nilang mangyari sa buhay nila. So sana tayo mga viewers, no, manood na lang po tayo, huwag na tayo masyadong maraming sinasabi, wala naman tayo naiaambag sa kanilang buhay, di ba? Sila pa rin ang makakapaglutas ng kanilang mga problema mga Kalingap. Kaya sana yung mga viewers dyan, tigil-tigilan nyo na, no, wala naman kayong naibibigay na mabuti doon sa pamilya, ay grabe pa yung mga sinasabi nyo, di ba? Sana ay unawaan po natin sila, hindi yung puro tayo panghusga na wala naman tayong alam dito sa pamilya nila Kalingap Dan. So ayan po, yung masasabi ko lang dito na siguro kaya nagalit si Kuya Brox ay hindi talaga sila nagkaunawaan pa at hindi nila naunawaan kung ano yung sitwasyon ni Jenny mga Kalingap. So tayo naman nag-isip agad na case yung masama ugali ni Jenny, ganun. Pero yun nga, yung iba naliwanagan, no, yung sa vlog hindi pa rin nila naintindihan. Yung iba ay talagang grabe din yung pambabas, nadamay pa si Kalingap Rab, di ba? So sana unawain po natin mga Kalingap. So ito lang po yung aking masasabi po dito sa pamilya nila Kuya Brox at sana ay suportahan na lang, no, suportahan na lang ni Kuya Brox bilang isa siyang ama nila Hana at ni Kalingap Dan dahil sila pa rin po ang makakalutas ng problema at hindi lahat ay dinadaan sa social media, no. Sana ay kung may problema man ay pag-usapan na lang in private kasi marami pong nakikisawsaw na wala namang alam, ay talagang grabe yung mga sinasabi sa inyo, no. Alam niyo naman po ang mga viewers, hindi po natin mapiplease yan, di ba? May masasabi at masasabi yan kahit anong
kahit anong paliwanag mo ay hindi nila maintindihan. So sana no, lesson learned yan kay Kuya Brooks na hindi lagi-lagi ay dinadaan sa social media. Bilang isang ama, dapat pinakausap mo muna kung ano ba talaga yung naging problema. So sana hindi na humaba yan, no? At nakita nyo naman po yung kanilang mga paliwanag. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mabuhay po ang Team Kalingap. Bye-bye!